Ako si Shen Fan, isang nangungunang detective. 2 taon na ang nakalipas. Naging bata sa kindergarten. Sadyang madaling ma-abduct. 3 beses akong na-abduct sa edad na 5. May estranghero na nagbigay ng candy. Ayaw. Bumukas ang pinto sa isang estranghero. Hindi. Ano ang gagawin ko? Ayokong maibenta sa malalayong bundok. Nakita ang tuktok ng pagnanais na mabuhay ng host. Pag-activate ng sistema ng Diyos ng pulisya. Sistema ng Diyos ng pulisya. Makakakuha ng puntos sa pagdakip ng mga kriminal. Maaaring gamitin ang puntos para sa parafo. Malaki ang gantimpala. Hayaan niyo akong isang 5 taong gulang. Tumugis ng kriminal. Mas mabuti pang magbigay na lang ako ng maliit na kabaong. Na-detect ang pagdududa ng host. Magbibigay ng beginner's pack. Karta ng pagbabalik ng kalidad. Ano to? Ito ang karta ng pagbabalik ng kalidad. Kaya pala ibinabalik sa akin. Ang lakas ng pagiging adulto. Pero saan ako hahanap ng mga kriminal? Ang galing. Lahat ay pwedeng maglaro ng kanilang mga laruan. Ngayon ay ang araw ng drill sa paaralan na isasagawa sa buong bansa. Sana huwag magpahiya ang mga bata. Ang mga bata sa inyong klase ay talagang napakabobong lahat. Nahihirapan ako. Araw ng pagsasanay sa Riot. Naalala ko na. Ngayon sa Legal Channel, magkakaroon ng live broadcast tungkol sa batas. May darating na tao mamaya na magpapanggap ng mga holdaper. Maaari bang ituring ang mga taong ito na mga kriminal? Mukhang tanga ang batang ito. Siguradong madali siyang lokohin. Bata, halika. Tulungan mo ang tiyuhin na buksan ang pinto. Ito, candy mo na ito. Nakatukoy ng salarin. Mangyaring isagawa ng host ang katarungan. Mukhang ang mga peking magnanakaw ay mga kriminal din. Kung ganon, hindi na ako magpapakipot. Tulungan mo ang tito mo na buksan ang pinto. Itong candy ay para sa'yo na. Talaga, ito ay isang pagsasanay lang para sa Riot. Paano ito ginagampanan? Parang totoong magnanakaw. Tapos na. Si Shen Chang fan ng klase namin ay mukhang tanga. Siguradong maluloko siya. Mukhang mahuli na si Shen Fan. Ay naku, talagang madaling lokohin ang batang ito. Bata, matamis ba ang candy? Kung matutulungan mo ang tito, nabuksan ang pinto. Tito, mayroon pang. Meron pa ba? Ang batang ito ay sobrang saking. Wala nang asukal si Tio. Wala nang asukal. Sige na rin, bigyan mo ako ng 100 pesos. Para sa'yo, bata, itong bagay na ito. Ay parang isang piraso ng papel. Walang silbi ito. Walang pera eh. Kaya siguro hindi na lang bubuksan. Ay, sandali. Sandali lang. Ngayon, pwede na bang buksan ang pinto? Pindutin mo lang ito. Kaya, pindutin mo na agad. Yung 100 pesos kanina ay bayad sa tanong at sagot. Gusto mo akong papasukin. Kailangan mong magdagdag ng pera. Uy, batang pasaway. Niloloko mo ako, di ba? Sabi ng guro, huwag magmura. Kung magmumura ka, hindi kita papasukin. Niloloko mo ako, di ba? Hintayin mo akong makapasok. Patay ka na. Uy, bata. Ngayon, pwede mo na akong buksan, di ba? Ito ay password lock. Hindi ko mabuksan. Yung si Shen Fan sa klase nyo. Mukhang matalino siya, Anong silbi niyan? Kung sakaling pwersahin ng mga salarin ang pinto. Isa siyang bata. Siyempre, hindi niya kayang pigilan. Bata, niloloko mo ba ako? CJ. Sandali lang. Tio, bakit hindi mo ako tinatanong kung ano ang password? Alam mo ang password. Ayos, bata. Kailangan mo pa ng 100 pesos, di ba? Sige, hintayin mo. Papasukin ko at aayusin kita ng maayos. Sentro ng komando. Ako si Chen Zikun. Sunshine Kindergarten. Nagkaroon ng aksidente sa drill ng anti-Riot. Aktor na gumaganap bilang kriminal. Nawawala sa kontrol ang emosyon. Nagsusubok na sirain ang mga panangga ng marahas. Humiling ng agarang tulong upang itigil ito. Anong kalokohan ito? Nakuha na. Buti na lang bumalik ang sistema. Lakas ng mga matatanda. Ay, bata. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang itapon? Ito sa akin. Tito,
Sabi ng guro, huwag basta-basta manakit. Gusto kong maging mabuting bata. Matagumpay na nahuli ang kriminal. Gantimpala, 100 puntos. Nagsimula na ang sistema ng paligsahan. Tama nga, ang aktor ay maituturing ding kriminal. Paligsahan. Binabati kita, host, nanalo ka ng malaking gatasan. Nasa bibig. Maaaring otomatikong matutunan ang Wing Chun. At ang mga natatanging martial arts gaya ng Drunken Fist. Gatasan. Ito ay magandang bagay. Ano nang nangyari? Bakit mo isinara ang pinto? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Agad na hulihin ang batang iyon. Sa likod, hati tayo sa premyo. Huwag kang magmadali. Tingnan mo, sisipa ako sa pinto. Nakuha na. Sandali lang, Tiyo. May paraan ako, para makapasok kayo ng mas mabilis. Yung batang ito, bukas pa ang pinto sa mga kawatan. Akala ko ang galing-galing niya. Pero sa huli, naagaw pa rin siya ng mga kawatan. Anong paraan? Magsalita ka na. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig niyang sabihin ay humihingi ka ng 500 piso. Bata, mabait ka. Papasukin mo muna ang tito mo. Bibigay ng tito mo sa iyo ang 1,000 piso. Wala tayong pera, kaya huwag nang pumasok. Sandali. Bintana. Humihingi ka sa akin ng pera, di ba? Tingnan mo, papasukin kita at gagawin kitang pera. Napaloko. Sundan niyo ako. Kayo pa talagang gustong lokohin ang mga bata. Bumalik na lang kayo at mag-practice. Ganito pala iyon. Naiintindihan mo na. Siyempre, mukhang ganid si Shen Fan. Pero sa totoo lang, gusto lang niyang pilitin yung kalbo na magnanakaw. Umakyat sa bintana. At siya, ay kasalukuyang nagdadala ng mga kaklase mula sa harapang pintuan para tumakas. Baldi. Tumakas na yung bata. Sama-sama tayong umalis. Ako ang huli. Tara na, bilisan mo. Bata, tingnan natin kung anong mga kalokohan pa ang kaya mong gawin. Oy, batang pasaway. Nagmamagaling ka pa ba sa akin? Tingnan mo ang isang suntok ko. Matutulog ka ng 3 araw at 3 gabi. Ang ganda. Ganito lang. Dede, talagang kahanga-hanga. Uy, lahat ay nakapansin. Maaaring hindi matatag ang emosyon ng mga bandido. Huwag silang galitin. Unahin ang proteksyon ng kaligtasan ng mga bata. Tara na. Mga bata, anong nangyayari dito? Tatay, dumating kayo. Nahuli ko na ang mga masasamang tao. Ano? Mga holdaper, nagawa mo nang pigilin sila. Hindi ako nananaginip, di ba? Pwede palang gamitin ang laruan ng bata na ganito. Susubukan ko rin minsan. Hindi. Isa lang siyang bata. Gumamit lang siya ng isang magic wand at nakontrol ang isang adulto. Itong batang ito, hindi ito kasing simple ng itsura nito. Tito, kumain ka ba? Ang tiyahin ko ay si Duan Xiaoyu. Kilala mo ba siya? Oh, sabi mo, ikaw ang pamangkin ni Xiao, kaibigan. Nasa misyon siya. Huwag kayong gumalaw. Sabihin mo sa kanya, miss ko na siya. Sige, alis na. Anong sitwasyon ngayon, Official Cheng? Mga kaibigan, nahuli na ang lahat ng mga bandido. Lahat ay walang sugat dahil sa batang ito. Ito si Shen Fan ng klase namin, ang magiging mahusay na detective. Ang mga bata ay nagiging mga bata. Ang gwapo, mag-follow kapag naubos na ang mga premyo, magkakaroon pa ba? Ang host ay talagang mahusay, napakaganda, mag-follow soon. Mag-link na sa maasim na repolyo, mag-follow. Si Wang Fi ay nag-follow sa host, nag-follow din ako, wow, mag-follow. Si Pang ay nag-follow sa host, nag-follow din ako. Mag-follow, si Keliwa ay tumakbo. Gabi ng buong magdamag, nag-shopping pa rin. Follow nyo kami, siksiksi, matapos makuha, babalik pa ba ulit? Siksi, matapos makuha, babalik pa ba ulit? Kayo pa ang gusto pang manloko ng mga bata. Umiinit na, umiinit na. Si Shen Fan na ito. Ito ang sikreto namin sa panunood.
Nakaabot na ang direktor, pinapunta na. Ang taas ng kasikatan. Sasamantalahin natin ang pagkakataon habang mainit pa. Agad na simulan. Susunod na ehersisyo. Ehersisyo sa pangangalakal. CJ, pumili tayo ng ganitong daycare. Dapat makasali si Shen Fan. Kunin ang larawang ito. Kasama ng mga larawan ng 4 na bata. Ipadala lahat sa mga aktor ng mga tao. Sabihin mo sa kanila, ang pangunahing layunin ngayon ay siya. Raffle. Binabati ang host sa pagkapanalo ng premyo. Sobrang galing sa pagmamaneho. Magaling din sa pagmamaneho. Hindi namin alam kung nasaan ang susunod na kriminal. Anak, ilang taon ka na? Anong pangalan mo? Anak, ilang taon ka na? Anong pangalan mo? Mukhang cute naman itong batang ito. Pero hindi nagsasalita. Bakit ang tanga-tanga niya? Bodong bata, huwag kang magpakita ng lakas. Walang employer na gustong kumuha. At Ping, baka masaktan siya. Ibigay na lang sa kalsada para manglimos. Kahit papaano, makakakuha tayo ng kaunting pera. Talagang mga tao na nagbebenta ng tao. Mukhang may talento ako sa pagdukot. Nagsimula na ang epekto. Muli na namang makakahuli ng mga kriminal. Naalala ko, sinabi sa akin ng tiyahin ko, na may isang lugar dito na tinatawag na gawain ng mga walang asawa. Sa mga nakaraang taon, madalas na bumibili ng mga asawa mula sa mga trafficker. Hindi pwede. Kailangan munang hayaan akong maglaro ka muna bago tayo mag-usap. Gabi na, kailangan kong yakapin siya habang natutulog. At Ping, nahihirapan ka na naman sa iyong pagkasira. Ano ang sasabihin ko sa boss? Anong sasabihin? Anong sasabihin? Nasabi ko na lahat. Itong bata, ako na ang bahala. Pagkatapos kong maglaro ng husto, syempre, dadalhin ko na sa boss. Sige na. Madam Ping, mag-enjoy kayo ng maingat. Mga bata, uhaw ba kayo? Itong tubig na ito, sobrang sarap nito. Iniinom mo ba ito? Tita, dalhin mo ako para hanapin si mama. Naglagay ng gamot sa inumin, ha? Mukhang seryoso itong matandang babae. Talagang gusto akong lokohin, ah. Kaya huwag magtaka kung gaganti ako. Ibebenta kita sa nayon ng mga walang asawa. Tita, bago mo ako dalhin para hanapin si mama, pwedeng isama mo ang kapatid kong babae. Naghihintay pa siya sa akin. Bago kami pumunta sa paghahanap sa nanay ko, pwedeng isama mo ang kapatid kong babae. Naghihintay pa siya sa akin. Talaga, may kapatid ka pa pala. Nasaan siya? Tita, samahan mo akong hanapin si Bunso. Tapos sabay tayong hanapin si Mama. Ayos ba? Grabe. Bumili ka ng isa, may libre. Sa pagkakataong ito, malaking kita ito. Nasa bayan ng aking mga magulang sa Siwa Village. Siwa Village, Li Family Town. Hindi ba't iyon ang kilalang Jushan Gao? Walang kahit isang surveillance camera. Huwag munang uminom, baby. Hindi mahalaga ang tubig. Unahin muna nating hanapin ang kapatid na babae. Pero, tiya, sa aming bayan, puro mga binata, at marami pang mga kanal. Ang ganda-ganda mo. Mag-ingat ka, baka mahulog ka sa hukay. Ay naku, sino bang kinatakutan ko hanggang ngayon? Ikaw ang nagsabi niyan. Siyempre. Tara na, bobo. Nadaya ako. Director, nasaan si Shen Fan? Wala tayong makita kahit saan. Hindi mo ba sinabi na may isang palabas pa? Nadarating na siya, hindi ba? Naghahanap din kami ng kalahating araw. Sinuri na namin ang bawat sulok. Nandyan ang ibang mga bata. Pero hindi ko nakita si Shen Fan. Ano? Baka naman naagaw na siya ng tao. Ang batang ito ay madaling maagaw. May ganitong uri pa siya. Ah, madaling maagaw na uri. Hindi mo alam, ah. May espesyal na kalusugan ang batang ito. Basta't mawala siya sa harap ng matatanda. Kinukuha na siya ng mga tao. Hindi bababa sa 3 beses na. Hello, Police Officer Chen. Nawala si Shen Fan. Nawala siya. Paano pwedeng mangyari iyon? Kakalabas lang niya sa harap natin. Officer Chen, ako si Duan Xiaoyu. Anong nangyari kay Xiaoyu? Nawawala ang pamangkin kong si Shen Fan. Sospechado kong may kumuha sa kanya. Kapatid na Xiaoyu, sigurado ka bang kinuha si Shen Fan? Hindi siya basta-basta alis. Siguradong may kumuha sa kanya. Ganito na ang oras. Malamang na ibenta na siya. Agad na mag-ayos ng paghahanap sa buong lungsod. Napakatalinong bata. Sayang. Bakit kayo nakatulala? Umalis na.
Hey, kuya. Ang ganda ng babaeng ito. Sobrang bata pa. Walang kwentang tao. Hindi pa nakakita ng babae. Kaya nakapunta dito para magbenta ng bata. Lahat sila ay may background. Nakipag-usap na ako kay Piaoje. Huwag mo nang isipin yan. Ay, ayos lang. Auntie, ito ang bahay ng lolo ko. Gusto mo ba ng asawa? Ako ay ipinadala ni Piaoje. Sinabi sa akin ng tiyahin ko. Ang nayon na ito ay pugad ng mga nagbebenta. May isang leader dito. Ang tawag sa kanya ay Kuya Biao. Gusto mo ba talaga? Kung ayaw, pupunta na ako sa susunod. Ay, gusto ko, ay. Gusto ko. Kaya't mag-ingat ka. Ayaw makinig nitong babae. Sandali, papasok ko siya sa loob. Makinig ka sa akin. Pigilan mo siya. Ibus ka sa kanya itong bote ng tubig. Matututo siyang makinig. Oh, sige. Nasaan ang kapatid mong babae? Tia, alam ko na tao kang nagbebenta ng tao. Hindi ko akalain na ikaw pala. Ay medyo matalino. Pero sayang nga. Alam mo na ito ng huli. Sinasabi ko sa'yo, pakawalan mo ako. At huwag mong galawin ang kapatid kong babae. Kung hindi, magbabayad ka ng presyo. Papalayain kita. Ikaw ang unang ibebenta ko sa Hilagang Myanmar. Oh, maniniwala ka ba? May isang binata sa loob na naghihintay sa'yo. Gusto mo pang lokohin ako. Ngayon, kayong magkapatid. Kukunin ko kayong dalawa. Lumayas ka. Sino ka? Pakawalan mo ako. Ako ang asawa mo. Binibenta mo ako, ha? Ate, sabi ko na. Maraming bangin dito. Hello，你干嘛？小兄弟，谢谢你啊！没有你，我这条老命就丢这儿了。看着点他，别让他跑了，祸害别人。好。这小娃娃还会开车啊！今天这路上连个车都没有，太险了。是啊，想开张罚单都难。刚开车的那是个小孩儿。呼叫总部，K138国道上发现可疑车辆，驾驶员疑似未成年儿童。重复，驾驶员疑似儿童，车速极快。陈队，你看这个，交警队刚传来路面监控截图。这个人是沈凡，他开车开到200迈。千真万确，交警队的兄弟们正在跟着，说是护送，马上就到。各位观众，本台收到最新消息，失踪的沈凡小朋友已被成功找到。凡，你没事吧？吓死小姨了！你没有受伤？我没事，小姨。陈队，这小孩太神了，全程200码，我们警车开足了马力，才勉强追上。辛苦两位。沈凡小朋友，你告诉警察叔叔，什么时候学会开车的？我看人贩子叔叔会开，所以就学会了。人贩子叔叔现在在哪儿？我不知道啊，我开着他就不见了。此案社会影响极大，必须尽快侦破。疏散人群，收队。是。Kuya. Yung batang yun. Siya. Sek. Isang bata, nagsisigaw at nagmamagaling. Si Ping at ako ang nagbuo ng plano, siya yun. Paano nakabalik yung bata mag-isa? At hindi rin makontak si Ping. Malamang nawala na siya, siguro na broken na rin. Napakaraming mga papel. Tila lahat ito ay para sa atin. Kailangan nating mahuli ang batang iyon at tanungin siya ng mabuti. Isara ang pinto. Saan si Ate Ping? Saan mo siya dinala? Kung hindi ka magsasabi ng totoo, may mangyayari sa'yo. Tiyak. Sige na.
Bakit pa tayo nakikipag-usap sa batang ito? Wala siyang alam. Hindi na natin siya pwedeng hayaan. Nakita na niya ang mga mukha natin. Kung mahuli siya ng mga pulis, tapos na tayo. Tama ka, kuya. Kaya pala ito ang kanilang pugad. Tamang-tama, dapat silang alisin. Nasa panganib ang kuya. Nasa panganib ang kuya. Nakalantad tayo. Hindi makontak si Ate Ping. May hinala ako. Malaki ang kinalaman ng batang ito. Hindi na ako makakontak kay Xiaoping. Dali, dalhin mo na ang batang yun. Mabilis nating ayusin ang mga gamit at umalis dito. Tara na, ikaw. Tatlong bata na ang nakidnap nila. Malubha ang kasalanan ng mga taong ito. Hindi na pwedeng manatili sila dito at makapanirang muli. 8-in-law. Medyo kakaiba itong batang ito. Dapat mo nang ayusin agad. Diretsong patayin na. Kung magiging mas matino ka, mas konti ang masasaktan. Matagal na akong hindi nakaranas ng ganitong kababa. Ngayon lang ulit ako nakatikim ng ganitong klase. Tita, yung gamot na to, mapapahamak ba ang bata kung inumin niya? Tama ba? Depende sa kapalaran mo. Matibay. Hindi. Matibay. Huwag, huwag.一针恐怕不够。成功制服一名罪犯，获得积分100点，是否抽奖？抽奖！恭喜宿主获得投掷精准卡，使用后下一次投掷行为命中率为100%，是否现在使用？使用。让他弄个小孩怎么弄了这么久？不好，大嫂！小可爱，来，往这儿砸。爷爷，我今天站着让你砸，看你能把爷怎么样？如你所愿。给我死！我弄死你！能不能换个地方打？如你所愿。抓捕2名罪犯，获得200积分，是否抽奖？抽奖！恭喜宿主获得一次性技能卡，100%空手接白刃。这是一次性技能，使用后，宿主将有一次徒手抓住任何兵器的能力。嫂子，傻了，大嫂，我要杀了你！我要杀了你！弄死你！100%空手接白刃，使用。你什么怪物？哎呀，我的屁股！不行，我得想个办法，不然真的要死在这小鬼手上了。对了，这个小孩我可以骗呐。小朋友，你好厉害呀！我叔叔一下子就被你杀死了。叔叔马上就要死了啊！我完了。我是小又不是傻。抓捕1名罪犯，获得100积分。你好，110报警中心。警察叔叔，我抓住了4个人贩子，这里还有3个小宝宝。
Chen Zikun. Narinig ko na si Shen Fan, bata. Nawala na naman. Ano bang nangyayari sa seguridad ng inyong lungsod? Talaga bang ganito? Bakit napakaraming mga tao ang nagbebenta? Wala akong pakialam sa mga paraan mo. Dapat mahuli ang mga salarin sa loob ng 3 araw. Para sa kapakanan ng mga mamamayan. Nakatapos na. Dati hindi naman ganito karami. Mga masamang pangyayari. Shen Fan. Wei Dao, talagang ikaw ay. Yung sinasabing may madaling maapektuhang katawan. Chen Dui, magandang balita. Anong magandang balita? Sentro ng tawagan. Kakatanggap lang ng isang tawag sa alarma. Galing ito kay Shen Fan, isang bata. Sabi niya nahuli niya ang mga tao, na nagdadala ng tao, at nakapagligtas pa ng 3 sanggol. Ngayon, nakatukoy na tayo sa lokasyon. Pupunta na ba tayo ngayon? Ano nang sinabi mo? Nahuli niya ang lahat ng mga tao na nagbebenta. Alaynan. Ipagbigay alam mo na. Lahat ay narito. Agad na tumawag ng pulis, pumunta na kayo ngayon. Pakitandaan ng lahat ng unit. Maaaring may baril ang mga tao na nagdadala ng mga tao. Huwag silang galitin. Paano ito posible? Talaga bang umalis si Shen Fan? Umalis? Walang dapat gumalaw. Batang Shen Fan. Dumating na ang mga pulis. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos lang ako. May masamang babae sa bahay. Nagawa ko na siyang tanggalin. 哦，还有微弱的呼吸，都是这小家伙干的。这身手跟谁学的功夫？这长得还得了？ 可以呀、老陈，调查清楚了，一共5名罪犯，拐了4个小孩，这可是特大案件。上面说3天破案，没想到1个半天就给断了。哎，牛逼啊！哎呀，功臣在这儿呢，小伙子，你一个人单挑4名悍匪，立了大功。我呢，这就帮你把你的战绩给上面提报。我相信呢，上面肯定会给你嘉奖的。奖金一共多少钱？奖金一定有的。你小子一定要答应叔叔一件事儿，以后可不许飙车了，听见没？ 陈队，指纹库的检测结果已经出来了，很奇怪。回局里说。 Kumain ka ng marami, pamangkin. Sinabi na ng mga pulis kay tita. Sa lugar, ikaw lang ang may fingerprint. Yung mga masamang tao, talagang ikaw ang nagtakbo sa kanila. Binigyan nila tayo ng 200,000. Talaga namang ikaw ang maliit na tiyahin na mahusay kumita. Halika. Itong pagkain ay espesyal na inihanda para sa iyo. O nga pala, Xiao Fan. Hindi mo pa nasasabi kay Tia. Kailan mo natutunan ang buong set ng skills? Sa pagtuturo ni Papa at Mama. Tia, busog na ako. Pumunta na ako sa kwarto ko para maglaro. CJ. Sandali, lalabas si Tia para sa isang misyon. Darating ang tiyuhin para alagaan ka. Sa wakas, nakayanan din. Raffle. Binabati ang host. Natapos ang air level na misyon. Gantimpala, isang pagkakataon sa raffle. Nasa raffle na. Binabati ang host sa pagkuha ng bagong kasanayan. Radar ng krimen. Pagkatapos magkaroon ng kasanayang ito, maaaring matukoy ng host ang lahat ng wanted na tao sa loob ng 200 metrong saklaw at mga aktibidad na kriminal na nagaganap. Radar ng krimen. Ito ay isang magandang bagay. Basta mahuli mo lang ang kriminal. May pagkakataon kang manalo sa lottery. Kapag meron ka nito, gusto mong mahuli ng maraming kriminal, kaya mo. Nag-alert ang scanner sa bagong krimen. 150 metro sa timog kanluran. Isang kaso ng pagdukot ng mga bata. Nasa proseso. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Tio, ano ang ginagawa ninyo? Yung babae kanina, parang may sinisigaw. Hindi ko narinig ng maayos. Walang anuman, bata. Kakausap lang ng ate mo sa'yo. Pupunta na kami sa parke ng mga laro.
Mabilis ka na. Isama mo ako sa parke ng mga laro. Gusto ko rin pumunta. Walang pwesto sa sasakyan. Nandito ba ang pwesto? Sama mo na ako. Lesa, CJ. Halika, halika. Tatay ang magdadala sa'yo sa amusement park. Ang bait mo pa rin, 你这 tatay. 还怪好嘞。Hello. Sige, uupo ba ito? Nasa amin ang iyong anak na babae. Sino kayo? Anong ginawa niyo sa anak ko? Maghanda kayo ng 3 bilyong ransom. Kung hindi, papatayin namin siya. Makinig kayo sa boses ng anak niyo. Tatay, tulungan niyo ako. Sila ay masasama. Ayun, narinig mo ba ang boses ng anak mo? Ayos lang siya ngayon. Ihanda ang ransom. Hintayin mo ang balita ko. Hintayin mo ang balita ng boss. Kapag pumasok na ang pondo, gagawa na tayo ng hakbang. Hahaha. Halika, halika, halika. Inom, inom, inom. Medyo nagkaproblema tayo ngayon. Kumain na si Xiao Fan. Si Xiao Fan. Hindi maganda, Xiao Yu. Nawawala si Xiao Fan. Ano nang nangyari? Huwag kang mag-alala, dahan-dahan lang. Katatapos ko lang tingnan ang kitty. Hindi siya lumabas ng pinto. Pero bukas ang bintana ng kwarto niya. Tiyak na tumakas siya sa bintana. Huwag kang magpanik. Tatawagan ko agad si Kapitan Chen. Okay. Anong nangyari? Kanina, nagluluto ako sa kusina. Nandyan lang ang bata sa loob. Nang tawagin ko siya para kumain, wala siyang reaksyon. Pagbukas ko ng pinto, nawala na siya. Pero nakabukas ang bintana. Siguradong umalis siya sa bintana. Ayon sa aming paunang pagtataya, muling nawala si Shen Fan. Ah. Ito, ulat kay Kapitan Chen. Matapos ang investigasyon, mayroong ikalawang bakas ng paa sa bintana. Dapat may pumasok mula sa bintana. At dinukot si Shen Fan. Ito ay isang kaso ng pagdukot. Ngunit ayon sa mga alituntunin, kailangan lumampas ng 24 na oras bago maitala ang kaso. Siya si Shen Fan. Hindi na kailangang maghintay ng 24 na oras. Simulan na ang investigasyon. Lahat ng unit, handa nang umalis para sa rescue. Pasensya na sa inyo. Akala ko sino. Ay, isang batang paslit pala. Nabigla ako. Halika. Bigyan kita ng karne. Maging isang busog na tao. Hahaha. Ay. Nabigla ako. Bata ka pa rin. Sige na, hayaan mo na siyang kumain. Yo, hindi ko napansin. Mukhang maalaga pa rin siya sa babae. Hoy, bata. Tumatanda ka na. Hayaan mong siya ang maging asawa mo. Okay lang ba?
Haha, ayos lang. Ang galing. May potential. Alaynan. Kaya bibigyan kayo ng mga kuya ng oras. Para magkasama ng maayos. Kaya bibigyan kayo ng mga kuya ng oras. Maging maayos ang samahan. 10 araw lang. Pagkatapos ng 7 araw, kapag pumasok na ang pera, ihahatid ko kayo para maging mga multo. Para may kasama. Hahaha. Para may kasama. Haha. Bunso, anong pangalan mo? Shen Fan. Ako si Gumenki. Ang tatay ko ay negosyante. Alam niya na inagaw ako. Siguradong sobrang nag-aalala siya. Sabi mo, talaga bang papatayin nila tayo? Alaynan. Ikaw, huwag mo akong takutin. Maliit na kapatid. Inosente ka. Sila ay laban sa akin. Pagdating ng oras, tumakbo ka ng mabilis. Huwag mo akong alalahanin. Hoy, tao Je. Nag-report na si Buksayong sa pulis. Ipagpatuloy ang panghihingi ng pera, kung magkano, kunin ang lahat. Kapag nakuha na ang pera, agad na punitin ang tiket at tumakas. Naiintindihan ko, tao Je. Huwag kang mag-alala, magiging maingat kami. Kain na, kain na, kain na. Akala ko ganito yun. Ang nasa likod ng lahat, ang bilis nilang nakapag-report. Ibig sabihin, mga taong malapit kay Gumenki's dad. Tatakbo na tayo. Pupunta ako para tingnan ang dalawang cute na bata. Huwag magdulot ng gulo. Pupunta ako para tingnan ang dalawang cute na bata. Huwag magdulot ng gulo. Ano bang minamadali? Halika na. Umupo ka. Yung cute na bata ay nakatali ng mabuti. Yung tanga na bata, makakatakas pa ba siya? Unang uminom ka muna. Kain muna ng karne. Sandali lang. Hintayin si Kuya Tao na dumating. Sundin mo lang ang utos ni Tao. CJ, inom, inom, inom. Basta maayos ang baril na yon. Wala na silang masyadong panganib. Oy. Ay naku. Sino ang bumugbog? Siguradong hindi itong batang ito ang gumawa. Wala siyang ganitong katapangan. Siyempre, itong batang babae ang gumawa. Ang ganda ng batang ito, napakaberde ng kanyang kutis. Sayang naman. Tandaan mo, sa susunod na buhay, huwag kang ipanganak sa ganitong magandang pagkakataon. Ano nang gagawin ng nakababatang kapatid? Huwag kang mag-alala, isa-isa lang. Unahin kong ayusin ka, bago ko siya ipadala sa kanyang daan. Ay naku. Kayo pala ang cute na ito. Hanapin si San. Kayo pala ang cute na ito. Hanapin si San. Aha. Ang mga mata ko. Ang mga binti ko. Ano ang ginagawa mo? Bakit hindi mo pa siya pinatay? Patayin kita. Ang binti ko. Ikaw. Huwag kang lumapit. Huwag lumapit. Nagkamali kami. Wow, binabati ang host. Nahuli ang 3 kriminal. Gantimpala ng 300 puntos. Wow. Shen Fan, maliit na kapatid. Ang galing mo talaga. Ikaw ang pinakamagaling na bata na nakita ko. Ang husay ng skills mo. Pwede. Ang galing. Simula ngayon, tayo na ang mag-best friends. Hoy, ano ng balita? Nagawa na ba ang lahat? Mabilis na darating ang pera sa account. Ano ng balita?
Nagawa na ba ng lahat? Mabilis na darating ang pera sa account. Tao J. Ang maliit mong kapatid. Nagawa ko ng lahat. Ngayon, nag-iisa ka na. Sino ka? Anong gusto mo? Siya si Uncle 他 Lee. 是李叔叔。 Siya ang assistant ng tatay ko. Litao. Kailangan kong tumawag sa tatay ko. Pahintuin siyang sunduin ako pa uwi. Huwag mag-alala. Gutom ka na ba? Kumain ka muna ng konti. Sandali lang. Darating din ang mga pulis. Nasa taas ang target. Hindi pa matiyak kung ilan ang mga salarin. Hindi ko alam kung mayroon silang mga baril. Napakamapanganib ng operasyon na ito. Mag-ingat kayong lahat. May isa na namang kaso ng pagdukot si Kim Chen. Ang anak na babae ng negosyante si Wiksayo. Isang 8 taong gulang na batang babae ang nakidnap. Naghahanda ang kanyang ama ng ransom. Kailangan ng tulong agad. Naipadala na ang mga dokumento sa phone mo. Oras at lugar ng pagdukot. Katulad ng pagkawala ni Shen Fan. Mukhang iisang kaso ng pagdukot ito. Mga kasamahan, hindi basta-basta ang operasyon natin ngayon. Operasyon. Huwag kayong kikilos. Tito Chen, finally kayo na. Itong mga masamang tao, nagawa ko ng maalis. Tito Chen, finally nandito na kayo. Lahat ng mga masamang tao ay naalis ko na. Imposible, isang bata lang. Kim Chen, kailangan nating imbestigahan ang bagay na ito ng lubusan. Huwag kang mag-alala. Sinabi ni Shen Fan na siya ang pumatay. Kung ganoon, siya nga ang pumatay. Shen, sobrang nagtitiwala ka sa isang bata. Itong taong ito, lumalakas ka na talaga. Isang tao, nag-iisa laban sa 3 may dalang kutsilyo. Gusto ko nang gawing guro ka na. Hindi, mali. Tito. Yung 3 masama, hindi lang may mga kutsilyo. May dala pa silang baril. Lahat sila ay pinaputok ni Kuya Shen Fan. Gamit ang mga bato, pinaputok niya sa labas ng bintana. Ano, may baril pa pala sila. Si Shen Fan, batang kaibigan. Paano mo talaga ito nagawa? Sa tingin mo ba ay hindi ka pani-paniwala? Huwag magmadali, hintayin mong makabalik sa opisina. Ipakikita ko sa iyo ang mga kahanga-hangang highlight ng batang ito. At malalaman mo na. Menki. Menki. Tatay. Menki. Ayos lang ba? Natakot si tatay. Ayos lang ba? Ito ang mastermind na si Litao. Kumain ka ng marami, kumain ka ng marami. Alagaan mo si Xiao Fan, Menki. Maglagay ka ng ulam. Halika, halika, kunin mo ang isang baso. Tagay. Kahit yung batang ito, kaya talagang mapatay ang 3 tulisan. Sobrang laganap na sa internet. Sigurado siyang alam na niya ang aking lihim. Kailangan gawin ang 3. Ginoo. Salamat sa mainit mong pagtanggap ngayon. Huling-huli na ang oras. Aalis na ako kasama si Xiao Fan. Huwag. Ayokong umalis si Shen Fan, ang nakababatang kapatid. Ngayong gabi, hayaan na lang si Bunso Shen Fan tumuloy sa bahay natin. Papa. Sige, hayaan na lang natin ang bata. Hayaan mong tumuloy si Xiao Fan sa bahay namin ngayong gabi. Sige na nga. Kaya, Xiao Fan, pasensya na sa inyo. Walang problema. Ang saya, Bunso Shen Fan. Punta tayo sa kwarto ko maglalaro. Come on, Xiao Tao, come. Uminom pa tayo ng 2. Ginoo, lasing ka na. Hahayaan kitang umuwi at magpahinga. Kaibigan,
Salamat talaga sa'yo ngayon. 真是谢谢你了。 Kung hindi ka tumulong, baka nahuli ako sa ransom. Nawala ang mahigit 1 bilyon ko sa wala. 哎呀，大哥， Kuya, huwag kang ganyan. 客气了。 Ako ang iyong assistant. Dapat kong tulungan kang mabawi ang nawala. Maayos lang ang bata, okay na. Kuya, sobra kang uminom. Matulog ka na ng maaga. Sige, sige, magpahinga ka na rin. 'Tao, Per. Matagal na akong naghihintay dito. 等候多时。涛哥，我已经在这里等候多时了。 原来电话里的那个声音是你，好好活着不好吗？非得来找死！还有你这个小可爱，今天我就送你和那个蠢货爸爸一起上西天！哈哈哈哈哈！ 我还以为有多厉害呢，原来只是个练拳击的。我的腿！小可爱，有本事别用武器！如您所愿。你们两个孩子做什么？怎么把你说到成这样啊？爸爸，他就是绑架我的幕后黑手。他就是绑架我的幕后黑手。李涛，我就觉得事情不对劲儿，你怎么敢绑架我女儿？吴总，都是误会，你听我解释，你放了我吧！给我拖出去！母亲，你跟小凡弟弟今天先好好休息，爸爸先去处理掉那个畜生啊。沈凡弟弟，你今天晚上睡我房间好不好？我有点害怕。那好吧。这次绑匪有枪，差点就栽了，实力还是不够，必须尽快提升。恭喜宿主完成隐藏任务，获得抽奖机会乘以4。抽奖中，恭喜宿主获得耐力+2、速度+2、储物空间1立方米，新技能开锁大师。储物空间和开锁大师，尤其这个储物空间，好东西啊！开锁大师明天也要试一试。放入储物空间，只能消失不见了。取出，真不错。吴梦琪小朋友，你爸让我来了解一下情况。好，我就知道你跟这件事情有关系，这才认识你3天，你这案子是一件接着一件的。沈凡小朋友，告诉陈叔叔刚才发生什么事？那个叫李涛的坏叔叔，趁半夜想偷偷潜入梦琪姐姐的房间里。我早就觉得他不对劲，就在房间里放了一个棒球棒，他就被我打倒了。陈叔叔，爸爸，沈凡小弟弟可厉害了，他一下就把坏蛋打倒了。这小孩也太猛了吧，简直有勇有谋啊！小凡，听我说，你很勇敢，但是这种事情非常的危险，万一他们手上有更厉害的武器怎么办？要是遇到危险的话，首先保护好自己，然后报警，以后不要再自己去冒险了。知道了，陈叔叔。喂，好，
我知道了。各位，案子有了新的进展，还要请大家跟我回局里一起做个详细的笔录。尤其是你，小家伙，之前你抓住的那3个罪犯的奖金下来了，走，跟我一起回去领赏金。小朋友真棒！我活了大半辈子，没见过这么厉害的小孩，长得又好看又会武功。这要是我儿子，我能笑醒。行了，老张，别吓到我们的小英雄了。哎呦！沈凡小朋友，这里有15万的现金支票，是你抓住3个人贩子的奖金，收好。其实这些不对，因为你抓住了他们的幕后主使李涛，他是个通缉犯。我今天呢，重新给你上报，到时候不止这些钱，搞不好呢，你还会被评为2等功。小凡，小凡，我听陈警官说了，你怎么能干这么危险的事情？你想担心死小姨吗？没事，小姨，一点也不危险。我就用一个棒球棍就把那些坏人给打跑了。警察同志，警察同志，警察同志，我要报警！我女儿丢了，她被人贩子拐走了，求求你们救救她！这位女士，来，先起来，您慢慢说，发生什么事了？我的女儿叫妮妮，今天早上的时候，我带她去商场，她说她饿了要去买东西，就再也没有回来。我到处都找遍了，都没有找到她，她肯定是被人贩子拐走了。您先冷静，听我说3个问题。你女儿多大了？在哪儿？几点丢的？女儿6岁，今天早上9点，在万达商场。一般失踪案的话，24小时才能立案。但是，儿童失踪案的话，我们立马就可以立案。放心，小杨，去把这位女士送到接待室休息一下。谢谢。市中心繁华阶段，想要找人确实很棘手，但是我们绝不能放弃任何希望。我陈志坤，我这边接到了一个儿童失踪案，就在万达商场附近，让你的人帮忙留意一下周边的监控以及路面情况。我现在就把孩子的照片还有基本信息给你发过去。万达商场又是丢小孩，不会是沈凡那小子吧？那小子可是咱们警局的常客了。这次不是他，是一个小女孩，情况非常紧急。我马上安排好。陈叔叔，我有办法找到那些坏人。陈叔叔，我有办法找到那些坏人。哦，你有什么办法？我长得这么可爱，一看就很好拐。我一个人去步行街上走一圈，把犯人都引出来，你们跟在后面抓犯人不就行了？这小孩可真敢想！不行，绝对不行！小凡，你不能去。小姨相信你很厉害，但是那些人贩子万一有枪怎么办？你是不知道自己多容易上当吗？陈警官，这孩子平均1年被拐1次，今年倒好，加上吴总家这事儿，他才8岁就被人贩子盯上了8次。那要不这样，你们在我身上装个定位器和窃听器，我专往人少的地方走，等我被抓之后，你们就跟着我的信号把他们一网打尽。不行，我们警察没有资格让你这么小的孩子去那么冒险。少姨，你不是经常跟我说要做一个好人，要力所能及的去帮助别人吗？现在有个小姐姐遇到了危险，我可以帮助她，这是一件好事，难道就不值得去做吗？陈警官，我同意沈凡参与此次行动，我是他的监护人，我有权利做主，但是我有一个请求，我请求此次行动，我务必亲自到场。行，既然监护人已经同意了，那我宣布，诱饵行动正式批准。是。警告：附近50米侦测到偷拍犯罪行为。美女，加微信啊。警告：附近60米
侦测到骚扰犯罪行为。启开，加在这里个微信报警了。警告：左前方100米侦测到贩卖违禁光碟行为。哎，哥们儿，要碟不？什么碟？这犯罪雷达还真灵敏，不过现在没时间管这些小鱼小虾，妮妮的案子人命关天。检测到右侧10米，有2名人贩子正在搜索目标。根据雷达显示，那应该就是人贩子的车。对不起了，大家，让你们担心了。不过，我要深入他们的窝点，才能一网打尽。塞尔，你昨天不说了，刚出了绑架案，现在风声最紧，手机新闻都说了，全城戒严。哎呦，你懂个什么？交警他们封城跟我们有什么关系？越乱我们才越好下手。哎，你看那小崽子，你劝着我去。那个小崽子怎么朝咱们这边过来了？别动！别说话，发大财了！思雅，快出发，回去。好。 6岁的小女孩，看来这就是妮妮了。没想到这群人贩子这么猖狂。别动，别动！大哥，我们回来了。哎，你们两个这次不错啊，一次带了2个回来。坐。哎，大哥，这次这俩品相不错，这次我们可是发大财了。兄弟，辛苦，来干一个。哎，别怕，我来救你出去。骗人！你自己都被绑着，还说救我出去。技能开锁大师已生效。哼。什么？太好了！又一批货回来了，赶紧把货给我寄回来。大哥，这么快就到了？只要钱到位，办事效率就是高啊！都给我小心点儿，这几十万的东西别给我弄丢了。放心，大哥，我们走，去吧。你们2个小孩子，只要谁听话，我就放谁回家；谁要是不听话，等会儿就把你们咔嚓了。听到没？嗯。快给我打开！这些家伙到底是人贩子还是抢劫犯呢？事情有点棘手了。把这些东西给我放保险箱，锁好。快，走。保险箱？那我这开锁大师可就派上用场了。快点！小王，你去看看沈凡在干什么，我把位置发给你，在一个胡同里。收到，队长，我马上过去。队长，我到位置了，这边没有看到沈凡。怎么可能？定位器显示就在附近。确定没有？胡同里空荡荡的呀。你去找一下，看定位器有没有在附近。找到了，队长，定位器被丢在了一辆卡车下面。队长，沈凡肯定是故意丢掉定位器的，他肯定是想做什么。小子，简直胡闹！这太危险了。所有人，立马调取胡同里的所有监控，查询一切可疑车辆。是。喂，老李，叫你的人继续帮忙封锁所有的交通路口。目前来看，人贩子还没有离开本市。刚刚又拐了一个。不是吧？谁家的孩子？
家长也不看着点，怎么又拐走一个？这次丢的是沈凡。你说啥？队长，队长，终于找到了。Kuya, lalabas muna ako para bumili ng makakain. Ay, tama. Kuya, sabay-sabay na rin akong mag-imbestiga. Hello? Ano? Totoo ba? Ang bumibili natin ngayon ay si Tita May. Tita May. Bilisan mo. Hello? Ano? Totoo ba? Ang mamimili natin ngayon ay si Tia May. Tia May. Siya ang nabanggit sa mga datos sa sistema. Parang dragon na hindi mo makita ang buntot. Isang nangungunang trafficker. Eh. Wow, magandang bagay. Lahat ay ilagay sa imbakan. Magandang bagay. Lahat ay ilagay sa imbakan. Makinig kayong lahat. Ito ang mamimili. Siya ang tanyag na may sa mundo ng negosyo. Hindi ko akalain na sa pagkakataong ito. Makakakuha pa tayo ng koneksyon kay May. Kumikita na tayo. Sabi nila, malaki ang tulong ni Auntie May. Pero matindi rin siya makitungo. Mag-ingat kayo. Malapit na ang mga tao ni Auntie May. Maghanda na kayo. Kuya, ikaw ang ipinadala ni Auntie May. Bakit hindi dumating si Tia May? Ang sayang naman, hindi ba? Kakakabalik lang ni Tia May sa trabaho. Ako ang kanyang apprentice. Tungkol sa pagsusuri ng produkto, ako ang may hawak ng desisyon. Nasaan ang mga kalakal? Pakiusap kayo na po. Ayos lang. Hindi makapaniwala na makakakuha ng ganitong magandang bagay. Alam ni Tita May, siguradong masaya siya. Ayusin mo ang transaksyong ito. Baka makilala ka pa niya ng personal. Pumasok ka na at pag-usapan ang presyo. Huwag kang matakot. Nandito ako para iligtas ka. Pero, huwag kang mag-ingay ha. Alaynan. Maging maayos ka lang dito at maghintay sa akin. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. At huwag kang sumilip na intindihan mo. As at the sun. Umupo ka. Boss, tingnan mo kung okay itong halaga. Itong halaga. Sobrang baba. Dapat ay ganito, di ba? Kung hindi, ito. Ito. Mahal na mahal. Ang puso ng maliit na cute ay talagang madilim. Sobrang baba ng presyo. Wala na ang kuya. Wala na ang tao. Wala na ang kuya. Wala na ang tao. Wala na ang tao. Wala na ang tao. Wala na. Wala na. Anong wala na? Bakit ka sumisigaw? Nawawala na ang dalawang cute na bata.
Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Nawawala na ang dalawang cute na bata. Naka-unlock na ang mga kandado. Bakit nawala ang mabuting tao? Siyempre, nalock ko na ito. Alam ng Diyos kung paano niya ito nabuksan. Saan na siya nakatakbo? Kakatapos ko lang magbayad ng sabihin niyang nawala ang kargamento. Huwag mag-isip ng masama. Anong kalokohan ito? Huwag magalit, nagkamali ako. Siguradong nandyan lang sa pabrika. Pinapahanap ko sila. Kayong dalawa, mga cute. Mabilis, hanapin niyo ang bata. Kung hindi niyo mahanap, paparusahan ko kayong dalawa. Bilisan niyo. Bumalik na ang batang iyon ng sarili niyang kusa. Hindi nawala. Bakit kayo nakatulala? Huliin niyo siya. At yung batang babae, tanungin mo siya kung saan niya itinago. Yung cute na bata, lagi na lang akong pinapahirapan. Ang kamay ko. Mahal kong, ganito ang itsura ko dahil sa isang batang pasli. Tuloy lang. Ang batang to, ang galing magbaril. Bakit ka nakatungo dyan, magbaril ka na? Bakit walang bala ang baril ko? Sigurado akong puno to kanina. Pumasok ka sa kwarto sa likod. Ilabas mo lahat ng baril at bala. Ibigay mo sa akin lahat. CJ! Ate, mali ang password ng safe. Baka binago mo ang password. Umayos ka dyan. Anong nangyayari dito? Hindi ako naniniwala dito. Kuya, nabaril ako sa binti. Kuya, hindi ko na kaya. Tumawag ka na agad ng 120. Anong tawag sa ambulansya? Kami ay mga human traffickers. Itong sugat sa baril. Kapag tanungin ng doktor, paano namin ipapaliwanag? Sama-sama tayo. Kung alam ko lang na magdadala pa sana ako ng mas maraming bala. Paano naman mangyayari yun? Anong gagawin natin? Buti na lang nung nagkagulo kanina. Naipasok ko na ang kanilang mga baril at bala sa sistema ng imbakan. Lesiu. Tigil. Huwag kang gumalaw. Kung gumalaw ka ulit, papatayin kita. Sugal ako na wala talagang bala ang baril mo. Paano alam ng batang ito? Yung mga bala sa baril ko, hindi maubos yan. Bata, ibigay mo ang baril mo. Kay Tito, okay ba? Masyadong delikado ito. Tito, ihahatid kita pa uwi mamaya, ayos lang ba? Ihahatid kita, okay ba? Huwag kang bumaril, nagkamali ako. Hindi na ako muling magkakamali. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sa bahay namin, may isang batang kasing laki mo. Naghihintay na siyang bumalik ako. Ikaw pa ang karapat dapat mag-alaga ng anak. Sa tingin ko, alam mong nagkamali ka. Alam mong mamamatay ka na. Binabati kita, host. Talunin ang 4 na kriminal. Kumuha ng 100 puntos. Ashley, nabili na ba ang 2 bata? Dumiretso ka sa istasyon para sunduin ako. Nandito na ako sa Liangjiang. Ikaw, hindi ka Ashley. Sino ka? Hindi ka si Ashley. Sino ka? Pinatay mo si Ashley. Maghintay ka lang sa akin. Pupunta ako sa 2 lungsod. Tiyak na gagawin kitang buo at punitin. Sa ganitong paraan, magiging isang labanan sa loob ng mga human traffickers. Walang makakahanap sa akin. Nini, ligtas na tayo.
Huwag mag-alala. Sila ay mga masamang tao. Hindi na nila tayo masasaktan. Ang bilis naman nilang dumating. Nini, makinig ka. Huwag kang makipag-usap sa sinuman tungkol sa nangyari kanina. Huwag mong sabihin ang tungkol sa nangyari kanina. Dumating na ang mga pulis. Tatanungin ka nila. Sabihin mo lang sa kanila. Wala kang alam. Naalala mo ba? Hindi maganda. Nagkaroon ng labanan dito. Mga bata. Hindi kaya mapahamak ang mga bata. Xiaofan. Nini. Nasaan kayo? Tito Chen. Nandito kami. Kayo dalawa, walang nasaktan, di ba? Naalala niyo pa ba kung ano ang nangyari kanina? Ginoong pulis, patuloy kaming nakatali dito. Wala kaming ideya kung ano talaga ang nangyari. Wala akong nakita. 我什么都没看见。 Buwisitang bata, magsalita ka ng totoo. Ikaw ba ang nag-tapo ng locator kanina? Sobrang delikado. Shenfan, batang kaibigan. Alam mo ba na tumawag ang tiyahin mo? Sa akin kanina, gaano ka nagmamalasakit? Dapat hindi ko nakinig sa'yo. Hindi ka na pwedeng mag-isa na lang na sumubok sa panganib. Ikaw, Kapitan Chen, may nangyari ba sa anak naming si Nini? Bakit siya ganito mula nang bumalik? Bakit siya ganito mula nang bumalik? Nananatili lang siyang nakatungo. May nasaktan ba siya o na-stress? Malamang nga. Dahil sa matinding barilan na naganap sa lugar. Normal lang na matakot ang bata. Pero ano? May mga kahina-hinalang bagay ba? Ayon sa investigasyon ng mga forensic at ballistics, ang lugar ay isang labanan ng mga nagkakabanggahan. May ilang bagay na hindi normal. Yung lalaking may tatoo, parang nakapagputok pa ng baril matapos mahulog. At yung buyer na si Ishui, na kahit na siya mismo ang nagpapaputok ng maraming beses, sa huli ay nabaril at napatay. Matalino itong si Officer Chen. Sayang, kahit gaano siya katalino, hindi niya maiisip na isang 5 taong gulang na bata ang bumaril. Tito Chen, bigla akong naisipan ng isang bagay. Bago namatay yung lalaking may tatoo, tumawag siya. Kukunin siya sa istasyon. Sabi niya ang pangalan niya ay Tia Mei. Malapit na siyang dumating sa ating 2 lungsod. Tio Chen, Tia Mei. Yung pinaka nakabinbin na wanted sa bansa. Ang lider ng mga tao na nagdadala ng mga bata. Bakit siya naglakas loob na pumunta sa Liangjiang? Yeah, we the backpacker. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker. 우리는 backpackers. Yeah, we the backpacker. 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker. 우리는 backpackers. Yeah, we the backpacker. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker. 우리는 backpackers. Yeah, we the backpacker. 내가 묻은 신발이 바래져도 Tita Mei. 우리는 backpackers. 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic. Ngayon, nahuli ang aking si Ishui. Ano? Si Ishui. Ngayon, hindi ba siya pupunta para makipagkalakalan sa 3 baguhan? Paano nangyari ito? Si Ishui ang paborito kong estudyante. Ngayon, nahuli siya. Hindi ko matanggap ito. Ang pangyayaring ito, tiisin ko ang paghihiganti sa lungsod ng Liangjiang. Paghihiganti sa lahat ng pulis. Ayos, ang galing, Tita Mei. Sa wakas, makakapagpahinga na tayo. Gawin na natin ito. Tulungan mo akong maglabas ng isang bounty notice. 5 milyon ang gantimpala. Hanapin mo ang isa na mahilig gumamit ng voice changer para magpanggap na bata na mamamatay tao. Sinasalamin ko na siya ang humuli kay Ishui. Hulihin siya. Kahit anong mangyari. Ang gantimpala ay 5 milyon. Kapitan Lin, magandang araw. Ako ang bagong pulis, Duan Xiaoyu. Tumanggap ng tungkulin. Pumunta dito para isagawa ang anti-pickpocket na misyon. Naglalaro ka ba? Isagawa ang misyon. Kasama pa ang isang bata. Tinitiyak kong hindi ito makakaapekto sa misyon. Dala ko ang bata. Ito ay para mas mahusay na maisakatuparan ang misyon. Maaaring magpahinga ang magnanakaw. CJ,
Magsimula ka na sa pagrehistro doon. Tito Lin, ano ang masasabi mo? Ang tiyahin ko, ilang magnanakaw ang mahuhuli niya ngayon? Makakakuha siya ng bonus, di ba? Ilan? Kung mahuli ng tita mo, sasabihin ko na magaling siya. Bigyan ko siya ng bonus. Kung ganun, kung mahuli niya ang isang grupo, isang bunton, kailangan niyang makahuli ng 3. Bibigyan siya ng tiyuhin ng 3 parangal. Huwag kang magsalita ng walang kapararakan. Ginoong Lin. Sige, mauna na kami. Tia, gusto kong uminom ng cola. Hindi pwede. Masama sa katawan ng mga bata ang uminom ng cola. Sige, magpusta tayo. Kung makakatulong ako sa iyo na mahuli ang isang magnanakaw, bibili mo ako ng isang bote ng cola. Ikaw lang. Magnanakaw ito, hindi tao na nagbebenta ng bata. Ayaw nang magnanakaw sa mga ganitong bata. 50 metro sa kanan. Nakatagpo ng aktibidad ng pagnanakaw. Ang bilis talaga. Kung hindi dahil sa sobrang galing ng paningin ko, hindi ko talaga makikita. Anong tinitingnan mo? Tinitingnan ang gwapo. Okay naman ang itsura. Ito ay, pakiramdam ko, ang ngiti niya. Mukhang walang masama. May mangyayaring maganda. Tia, maglalagay ako ng sugal sa'yo. Itong gwapong lalaki ay magnanakaw. Paano mangyayari yun? Mukha siyang mas mayaman pa sa atin. Paano siya magiging magnanakaw? Kung matalo ka, bilhan mo ako ng isang bote ng cola. Saka na, hindi mo naman mahuhuli ang magnanakaw ngayon. Tama ba? CJ, sasamahan kita. Ingat ka, bantayan mo siya ng mabuti. Ngayon na siya ay magpapasimula na. Target, yung babae na nakasuot ng bestida. Nagsimula na si Tia. Gamit niya ang kutsilyo at binutas ang bag. Ipasok mo ang kamay mo. Nakuha na ang wallet. Tita, nakuha niya na. Kung hindi mo pa siya mahuli, huli na ang lahat. Huminto ka, huwag kang gumalaw. Nawala ang wallet mo. Pupunta ako para ibalik ito sa iyo. Nahuli ang magnanakaw. May nagnakaw ng wallet. Huminto ka, huwag kang gumalaw. Nawala ang wallet mo. Pupunta ako para ibalik ito sa iyo. Nahuli ang magnanakaw. May nagnakaw ng wallet. Sayang naman. Hindi na naman natin nahuli, nakatakas na naman siya. 2 bot ng cola. Ano? Yung magnanakaw kanina. Nasa harap na yon sa pampublikong banyo. Kung hindi ka pa pupunta, talagang huli na. Tita, sa banyo ng mga babae. Ayos lang. Isang malaking lalaki. Kaya mong magtago sa banyo ng mga babae. Nakarating ka pa dito. Kada buwan, 200 piso ang sahod. Bakit ka nag-aaksaya ng buhay, cute? 6 Xiaofan. Bumagsak na tao. Nangahas pa sa babae. Gusto bang umatake sa pulis at pumatay? Xiaofan. Ikaw, batang ito. Bakit ang lakas mo? Diyos ko. Yung pamangkin kong maliit. Talagang ang galing-galing niya. Tita, pwede na siyang ikadena ngayon. Ganito na siya. Kahit ikadena pa o hindi, wala na rin kwenta. Siguradong hindi siya makakatakas. Sa pulis sa estasyon ba? Nahuli ko ang isang magnanakaw. Pakiusap, dalhin mo siya pabalik. May mga kakaibang tao taon-taon. Ngunit ngayong taon, lalo silang marami. Yung babaeng pulis sa bagong unit, ang pangalan ba niya ay Duan Xiaoyu. May isang misyon. At may kasama pang bata. Sinasabi pa nilang mahuhuli nila ang magnanakaw. Para lang silang nagbibiro. Kapitan, may magandang hangad din naman sila. Magandang hangad. Sa tingin ko, parang binibiro niya ang buhay niya. Ayoko nang sabihin pa. Kayo lahat, magpakatatag kayo. Nakatanggap ako ng impormasyon. Dadaan ang hari ng mga magnanakaw mula sa Hilagang Kanluran sa ating lungsod. Sa pagkakataong ito, kailangan siyang mahuli. Kapitan, sinasabing ang hari ng mga magnanakaw mula sa Hilagang Kanluran ay parang multo. Hindi kailanman nabibigo. Kaya ba natin ito? Kailangan nating magtagumpay. Lahat kayo, tumutok kayo. Kung mayroon pang susunod, huwag magpadala ng ganitong mga baguhan na walang alam. Huwag ninyong guluhin ako. Kapitan. Yung bagong batang pulis na babae. Siya,
Nahuli niya ang isang magnanakaw. Sabi ko na nga, yung bagong si Tong Xiaoyu ay isang talentado. Malaki ang potensyal. Hindi lang alam kanina kung sino. Sinasabi ng iba na kakaiba siya. Tama. Huwag magpahuli ah. Tara, kailangan nating mahuli ang magnanakaw na ito. Kailangan kong personal na imbestigahan ito. Lahat ay nandyan. Umalis na. Ano nang nangyari, Kapitan Lin? Ako ay malibang nahuli. Hindi mali ang nahuli. Hindi lang ito mali. Nakapagbigay ka pa ng malaking tulong. Ito ay isang E-level na wanted criminal. Ang nakatayo sa trono ng mga tulisan sa Northwest. Ang kanang kamay niya si Axiang. Sabi niya mismo, sino ka? Ako. Hindi nagbabago ng pangalan. Hindi nagbabago ng apelyido. Sa ilalim ng trono ng mga tulisan sa Northwest, si Axiang ang nasa kanan ko. Maikling bahagi. Sa pagkakataong ito, hindi bababa sa isang ikatlong klaseng parangal. Commander ng pulis, itong maliit na magnanakaw. Gaano kaya katagal ang sentensya niya? Para sa ganitong uri ng kriminal, huwag nang makaalis. Kapag nahuli ka na, ang galing. Nahuli na ang isa. May dalawa pang natitira. Ang tiyahin ko, makakapagbakasyon na siya na may bayad. Nahulin pa ang dalawa. Huwag na nating pag-usapan ang bayad na bakasyon. Personal kong ipapahayag ang iyong kabutihan sa iyong tita. Xiao Duan, noong nahuli mo ang magnanakaw, hindi ka ba nasaktan? Kailangan mo bang bigyan ka ng bakasyon? Magpahinga ka muna ng ilang araw sa bahay. Report sa leader. Wala akong problema. Maaari pa akong magpatuloy sa trabaho. Ayun, magandang bagay ang may determinasyon. Ngunit kailangan ding mag-ingat. Sige na, iwanan na sa kanila ang sitwasyon. Umuwi ka na kasama ang bata. Binabati kita, host. Matagumpay mong nahuli ang isang kasabwat na A-grade na wanted. Nakakuha ka ng 100 puntos. Kahit maliit na magnanakaw, nakakakuha ng ganito kalaking puntos. Siguro dahil sa wanted na tao. Sa susunod, sundan mo si Tia at hulihin pa ng ilang magnanakaw. Di ba't sobrang laki ng kita sa puntos na ito? Xiao Fan, pwede mo bang sabihin kay Tia, saan mo natutunan ang ganitong kakayahan? Nasabi ko na ba sa'yo? Sa panaginip, may isang matandang may puting balbas na nagturo sa akin. Tia, kung gusto mong matuto, tuturuan kita. CJ, balikan mo at turuan mo si Tia. Paano mo nagawang sipaing palayo ang tao ng ganun? Tama nga. Paano mo nalaman na si Axiang ay magnanakaw? Ito. Aking likas na katangian ito. Kaya kong makita ang masamang tao kahit sino. Halimbawa, yung Tia na ito. Siya ay isang maliit na magnanakaw. Ngayon ay magsisimula na siyang magnakaw. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Pasensya na. Huwag kang gagalaw. Ako ay pulis. Ipakita mo ang mga ninakaw mo. Kamag-anak na pulis. Sigurado ka bang mali ang pagkakaintindi mo? Hindi ako nangungupit ng kahit ano. Kamag-anak na pulis. Anong nangyayari? Hindi naman ako nawala ng kahit ano. Kamag-anak na pulis. Talagang hindi ako nawala ng kahit ano. Mahal na pulis. Wala talaga akong nawala na kahit ano. Kailangan ko pang humabol sa tren. Uuna na ako. Mahal na pulis. Umalis na rin ang tao. Wala rin akong ninakaw. Pinaparatangan mo ang mabuting tao. Nasaan ang ebidensya? Tia, nasa damit niya ang ebidensya. Kuya Xiao Fan, wala kaming ebidensya. Hindi pwedeng salakayin ang damit ng iba. At higit sa lahat, nasira ang damit ng iba. Nakita ko mismo na isiniksik niya iyon. Anong tinatago mo sa loob ng damit mo? Pakisama sa investigasyon. Ikaw, bakit ka nag-imbestiga sa akin? Wala kang search warrant. Ito ay illegal. Tara, tingnan niyo lahat. Nang aapi ang pulis. Ikaw. Anong ginagawa mo? Hinuhubaran mo ako. Tatawagan ko ang pulis. Sasampahan kita ng kaso. Anong nangyayari sa pulis na ito? Walang ebidensya, uhuliin nila. At sinisira pa ang damit nila. Ang sama naman ng ugali nyo. Bilang pulis, pwede ba kayong magpakautos-utos? Ganun. Anong nangyayari? Bakit kayo nagsisigawan dito? Ano nang nangyayari? Bakit kayo nag-aaway dito? Mr. Police, kailangan nyo akong tulungan. Hindi lang niya ako pinunitan ng damit. Pinasiraan pa ako sa publiko na ako ay magnanakaw. Mister, nakuha na namin ang sitwasyon. Sinabi ng mga biktima na wala silang nawala. Baka talagang nagkamali ka ng tingin. Humingi ka ng tawad sa kanila.
Hindi naman kita pinapahirapan. Magbayad ka na lang sa akin ng kaunting danyos. Kailangan mo ring bayaran ang damit ko. Nagmamadali pa akong makahabol sa tren. Ikaw, huwag kang umasa. Ikaw ay magnanakaw. Kitang-kita kong nagnakaw ka. Hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Kaibigan, ganyan ka. Mahirap para sa atin. Bakit ang tigas ng pulis na ito? Anong ginagawa mo? Ibig sabihin, kahit mali ayaw aminin. At ayaw ding mag-sorry. Bakit kaya hindi pa rin umaamin ang pulis? Tama ka. Kahit mali ayaw aminin. Naku, Diyos ko. Talagang magnanakaw. Aba. Talagang magnanakaw. Sobrang tago ng mga bagay ah. Mahal na kapulisan. Kami ang nagkamali sa iyo. Talagang magaling ka. Pasensya na. Akala namin nagkamali kami sa iyo. Paano mo nalaman? Nahuli ka. Sumama ka sa amin. Kapatid, salamat sa iyo. Kami ang nagkulang. Xiaofan, ang galing mo talaga sa paghuli ng magnanakaw. Talagang isang henyo ka. Magaling, magaling. Ang husay mo talaga. May potential si Duan Xiaoyu. Unang araw pa lang sa trabaho, nakatulong na siyang mahuli ang isang E-class. Kasama sa wanted list, karapat dapat sanain. Kapitan, matalas ang pananaw. Magandang potential. Hindi mo ba titingnan kung sino ang naghanap? Kapatid, kapitan, may masama. Yung si Duan Xiaoyu. Muling nakahuli siya ng isa. Ano? Muling nakahuli siya ng isa. Nasaan? Sandali, dalhin mo ako para makita. Kapatid Lin, ano nang nangyari? Ano na naman ang nangyari? Ano nang nangyari? Ngayon si Xiaoyu. Talagang napakalaking kontribusyon mo. Xiaoyu, ang babaeng ito, hindi basta-basta na magnanakaw. Siya ang E-level na wanted na kriminal kanina. Ang nakatatandang kapatid ni Ixi ang sakanan. Ang pangunahing disipulo ng hari ng mga magnanakaw sa Hilagang Kanluran. Matabang Guanyin. Isa rin siyang E-level na wanted na kriminal. Ako. Salamat sa iyong pagsusumikap. Xiaoyu, nagsimula na. Agad tayong nakahuli ng 2 malaking isda. Nang hulihin ang magnanakaw na ito, hindi ka nasaktan, di ba? Alagad ng hari ng mga magnanakaw. Tiyak na mahirap talunin yan. Walang anuman, Lindui. Madali lang siyang hulihin. Bata, ano ang ibig mong sabihin? Nahuli na ang 2. Isa na lang ang natitira. Ayos. Isa na lang ang natitira. Kapag nahuli na natin ang huli, magbibigay kami sa inyo ng mahabang bakasyon. Dalhin mo. Dalhin mo. Xiaofan, maari mo bang sabihin kay Tia na kaya mong makilala agad ang kakayahan ng magnanakaw? Paano mo nagagawa iyon? Kaya ba iyon ni Tia? Mukhang hindi ito posible. Kung gusto mong mag-practice, tingnan mo muna iyon. Sa tingin mo ba mukhang magnanakaw siya? Yung matandang lalaki, mukhang napakabait. Hindi rin siya magnanakaw, di ba? Tanggalin mo ang salitang hindi. Siya ang hari ng mga magnanakaw sa Hilagang Kanluran. Siya ang guro ng 2 magnanakaw na iyon. Alainan. Ngunit, dapat kang mag-ingat sa pagkakataong ito. Lumabas siya ngayon, para hanapin ka. Maghiganti sa kanya ng 2 disipulo. Ito. Batang babae, matanda na ako. Hindi na makalakad ng maayos. Pwede mo ba akong tulungan na makaupo doon sa upuan? Makakapagpahinga ba ako sandali? Walang problema, Lolo. Bumagal ka ng dahan-dahan. Tunay nang walang masyadong plano. Batang babae, tamang-tama, ihahatid kita. Maghiganti kayo sa mga disipulo ko. Xiangmen Ako Point. Ito ang 3 Ako Point.
Itong matandang ito ay talagang may kasanayan. May panganib si tita. Matanda na siya. Bakit pa siya humahawak sa magandang tita? Hindi ito angkop. Bakit ikaw? Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Six Xiaofan, ang galing mo talaga. Binabati kita, host. Nakapaghabol ka ng isang mapanganib na kriminal. May 200 puntos na bonus. Si Duan Xiaoyu na ito. Talagang swerte natin siya. Unang araw pa lang sa trabaho. Nakapaghabol na agad ng 2 E-class na wanted na kriminal. Malaki ang potensyal niya sa hinaharap. Naipasa ko na ang aking ulat tungkol sa mga nagawa ko. Kapitan Lin, may pakiramdam ako. Maari pang makagawa ang batang ito ng isa pang kabutihan ngayon. Hindi naman siguro. Nakakahuli na siya ng 2 tao, at maaari pa niyang mahuli ang kanilang guro. Pinakulong ang hari ng mga tulisan sa Hilaga at Kanluran. Haha. Dito ito sa opisina ng pulis sa istasyon. Ano? Anong nangyari? Sino ang nahuli? Sabihin mo na. Kapatid na Lin. Ito ay si Duan Xiaoyu. Siya. Nahuli niya ang hari ng mga rebelde sa Kanluran Norte. Ano? Nasaan? Sandali. Dalhin mo ako para makita. Xiaoyu. Magaling. Naging abala sa amin sa Hilagang Kanlurang rehiyon. Sa loob ng maraming taon, ang 3 guro at estudyante ng magnanakaw ay naaresto mo sa isang araw, na parang isang lambat. Maghintay ka na lang sa iyong tagumpay. Ayon sa regulasyon, tulad mo, isang bayani, dapat kang bigyan ng bayad na mahabang bakasyon. Magpahinga ka ng ilang araw. Ang galaw ni Xiaofan ay hindi nais na magbakasyon ako. Ulat kay Team Leader Lin. Hindi ako pagod, kaya ko pang lumaban. Gusto kong hasain ang sarili ko sa aking tungkulin. Hindi kailangan ng bakasyon. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano ang tinatawag na kamalayan? Ano ang tinatawag na pagpapakumbaba? Kayo, isa-isa. Mag-aral kayong mabuti. Kumain ka ng marami. Xiaofan, salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, delikado na si tita. Sabihin mo, anong gusto mong kainin? Bibigyan ka ni tita. Tia, tingnan mo doon. Tagay. 10 tagay. Tagay. Anong nangyari? Isang grupo lang ng mga tao na kumakain. Sila ang ibang mga disipulo ng mga bandido sa Hilagang Kanluran. May daan sa langit na hindi mo tinatahak. Walang pintuan sa impyerno na pinasok mo. Tingnan mo, aalisin ko silang lahat. Sandali lang, tita. Nakita na nila ang mga mukha natin. Gawin natin ito. Pumunta sa kabila ng daan. Maghanap ng taksi. Nakatigil ang sasakyan sa pintuan. Siguradong hindi nila akalain na may pulis na nakapwesto sa pintuan. Ang galing, ang ganda ng ideya. Six Xiaofan, ikaw pa rin ang mas matalino. Tara na. Sir, iparada ang sasakyan sa kainan sa kabila. Nandito lang ito sa kabila ng kalsada, di ba? Makalakad ka lang dito. Mga 50 metro at nandyan ka na. Nasa proseso ng investigasyon ang pulis. Mangyaring makipagtulungan sa investigasyon. Agad iparada ang sasakyan sa kainan sa kabila. CJ, walang problema, opisyal. Huwag kang gagalaw. Ako ay pulis. Nakascan ang unang target 12. Lahat ay mula sa Northwest Tifking Gang. Tia, lahat ng tao sa loob ay mga magnanakaw. Lahat ay nandito. Mga kapatid, tumakbo kayo. May pulis. Huwag tumakbo. Huwag basagin, huwag basagin. Kami ay sumusuko. Sumusuko. Huwag basagin. Si Lao Zhang, pumunta sa pinakamagandang restoran dito. Magpareserba ng isang mesa. Ngayong gabi, kailangan nating ipagdiwang ang ating malaking bayani na si Xiaoyu. Nang maayos. CJ, aasikasuhin ko na ito. Ang batang ito, talagang henyo. Sa ilalim ng langit, kape, na nahuli ang 3 guro at estudyante ng magnanakaw. Sobrang kahanga-hanga. Siyempre, hindi mo ba tiningnan? Sino ang nagdala dito? Ngayon, nasa Hilagang Kanlurang bahagi tayo. Sa wakas, makakapagmalaki na tayo. Tama. Kapit Lin, medyo naguguluhan. Anong nangyari? Si Duan Xiaoyu. Nahuli na naman ang magnanakaw. Ano?
Nahuli na ang magnanakaw. Sa pagkakataong ito, 8 ang nahuli. At nahuli rin ang natitirang mga estudyante ng hari ng mga magnanakaw sa Hilaga Kanluran. Lahat sila ay nahuli. Tara na. Tayo na. Tayo na. Tingnan mo, anong malaking balita na naman ito. Narinig ko, may nahuli na magnanakaw. Nakuha lahat ng mga magnanakaw, mahigit 10 sila. Ayos lang yan. Xiaoyu. Talagang swerte natin siya. Sa loob ng isang araw, napatay ang buong grupo ng reyna ng mga pagnanakaw sa Northwest. Ngayong gabi, naghanda ako ng salu-salo para sa'yo. Kailangan nating magdiwang ng buong puso. Ang galing ni Tita Duan talaga. Lahat tayo dapat matuto kay Tita Duan. Sistema ng paligsahan. Binabati kita, host, sa pagkakahuli sa grupo ng reyna ng mga pagnanakaw sa Northwest. Gantimpala ng kabuuang kalidad ng 30 puntos. 1 litro ng pampatotoo. Epekto ay 10 beses ng mga katulad na produkto sa merkado. Sublime na kakayahan sa pagdukot. Kapag mayroon ka ng kakayahang ito, ang mga tao sa loob ng 10 kilometro ay hindi mapipigilan ang kanilang mga pagnanasa. Subukang dukutin ka. Itong kalakasan ng katawan ay umabot na sa 30 puntos. Doble na ito ng isang adulto. Ang lakas ng katawan na ito ay sobrang taas. Sa susunod na makaharap ko yung mga tulisan na yun, may laban na ako. Tulong, mga pulis. Mag-report ako ng krimen. Nawala ang anak ko. Huwag mag-alala. Dahan-dahan lang. Nakatira ako sa Steel West Street. Ang anak kong si Huang Xiaokai. Nasa unang baitang. Kanina umaga, nandoon ako sa ibaba. Naghihintay sa kanya matapos ang klase. Sa isang iglap lang. Sa isang iglap. Nawala na ang bata. Naghahanap kami sa maraming lugar. Wala kaming nahanap. Gaano nakatagal na wala? Isang umaga. Isang buong umaga. Bumuo ng espesyal na grupo. Agad na ipaalam sa traffic police. Isara ang mga pangunahing kalsada sa paligid. Mahigpit na suriin ang mga taxi. Narinig ko na si Captain Chen Zico ng City Bureau ay isang eksperto sa larangang ito. Tatawagan ko siya agad para humingi ng tulong. Captain Chen, nandito ka na. May isang batang nawawala. Buong umaga na. Buong umaga. Mahirap ang sitwasyon. Mga trafficker, malaki ang posibilidad na dinala na ang bata. Lumayo na sa lungsod. Pero, gagawin namin ang lahat ng makakaya namin para imbestigahan. Tito Chen, matutulungan kita ngayon. Maghanap ng mga nagbebenta ng tao. CJ, anak, anong ginagawa mong nakikisawsaw? Xiaoyu, tingnan mo ang pamangkin mo. Sinabi ko na, hindi na kita gagamitin. Magsawa ka na sa pag-asa. Captain Chen, anong ibig mong sabihin? Ginamit mo ang batang ito para mahuli ang mga tao ng mga bata. Ayaw ko rin. Pero wala tayong magagawa. Siya lang ang makakagawa. Kung magdadalawang isip ka pa, talagang huli na. Kapitan, sang-ayon ako. Naniniwala ako kay Xiaofan. Tiyak na matatapos ko ang gawain. CJ, nangako ako sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, huwag mo nang itapon ang tracker. CJ, pero may kondisyon ako. Anong mga kondisyon? Gusto kong pumasok sa kanilang pugad para mahuli ang mga masasamang tao. Lahat sila. Ang galing mo. Sa murang edad, meron ka ng ganitong kamulat-mulat. CJ, sang-ayon na ako. Sa tiyakin na ligtas ka talaga. Sang-ayon ako. Sa kondisyon na ligtas ka. Itong mata ng oso ay isang AC camera. Mayroon ding mikropono. Handa na ang lahat. Tandaan, kaligtasan ang una. Alaynan. Ako ay mag-aanunsyo. Operasyong pang-akit. Opisyal nang nagsimula.
Paalala sa lahat ng unit, nakatakda na ang panakot. Ang misyon na ito ay labis na delikado. Ang target ay ang ating mahalagang saksi. Dapat nating siguraduhin ang kanyang kaligtasan ng 100%. Kung may problema, ipaalam sa akin anumang oras. Naiintindihan ng grupo. Nakaposisyon na ang sniper. Ang mga mata ng laruan na oso na ito ay isang kamera. Mga tito sa likod, dapat malinaw na malinaw ang nakikita nila. Halika na, mga tao ng human trafficking. Narito na ang inyong pinakamataas na si. Bata, bakit mag-isa ka? Nasaan ang mga magulang mo? Ako. 我找不到妈妈了。 Huwag umiyak, huwag umiyak. Mabait na bata, huwag umiyak. Ganito, dadaling ka ng mga tito at tita para hanapin ang pulis. Ayos ba? Babala ng krimen. Nakatukoy ng patuloy na krimen ng pagdukot. Naka-target. Tayo na. Huwag kang matakot, bata. Mabilis lang kami. Dadalhin ka sa tiyo ng pulis. Sino? Hindi ba't sayang ang oras? Kung ganito lang tayo maghihintay. Mga tao na nagbebenta ng bata. Talaga bang mangyayari ito? Kapit Lin, hintayin mo pa. Ang batang ito ay may malaking atraksyon sa mga tao. Nalampas sa iyong imahinasyon. Nakatakot lang. Sabi ko na nga ba, marami pa ring mabubuting tao sa mundo. Hindi ba't ipinadala na sa atin ang bata? Mali. Kapit Lin, Kapit Chen. Tingnan nyo. Ang direksyon ng kanilang pagmamaneho ay hindi sa ating himpilan. Lahat ng unit, mag-ingat. Nakahuli na ng target. Ulitin mo, hindi sila mabubuting tao. Agad na lumipat. Sundin ang monitoring program. Nakatanggap, nakatanggap. Bata, huwag kang matakot. Darating na kami. Hahanapin ka namin para sa pulis. Parehong nakasuot ng salamin at maskara ang dalawang tao. Kahit na nakuna ng laruan na oso, wala rin itong silbi. Kailangan nating mag-isip ng paraan para matanggal ang salamin at maskara nila. Tingnan mo, ang cute ng maliit kong oso. Binili ito ng nanay ko para sa akin, bagong bili. Huwag kang gagalaw ng basta-basta. Pasensya na, ate. Si Little Bear ito. Gusto niyang makita mong malinaw. Gusto rin ni Little Bear na halikan ka. Kung hindi ka pa susunod, hindi na kita dadalhin para maghanap ng pulis. Sobrang delikado. Hindi ba mas madaling mahuli nito? Ang galing ng batang ito umarte. Para na siyang award-winning actor. Lumabas na ang resulta ng kapitan. Anong pagkatao? Yung babae ay isang E-level wanted criminal mula 2 taon na ang nakalipas. Sun Hongmei. Yung lalaki ay ang kanyang asawa, si Li Qiang. Matapos nilang pumatay sa nayon, nakatago sila ng 2 taon. Akala namin ay nakatago lang sa lungsod natin. Kung hindi ka nasusunod, hindi na kita dadalhin para maghanap sa pulis. Gaano pa katagal bago tayo makarating sa pulis? Mabait ka. Malapit na. Sobrang layo. Ayaw kong pumunta. CJ, kaya't dadalhin ka ng ate mo sa isang lugar. Lugar na hindi mo pa nalaro. Ayos ba? May iba pang mga tao doon. Nakasing edad mo na makakasama mo. Yung batang lalaki na iyon ay nasa unang baitang na. Ayos lang, ayos lang. Ang ibang mga bata ay nasa unang baitang. Di ba iyon si Huang Xiaokai na nakidnap? Itong batang ito, sobrang tapang niya. Magsasabi pa na huwag nang tumawag ng pulis. Ganun. Hindi ba't mas madaling magduda? Hindi naman. Bata pa kasi. Normal lang na magpakaabalang bata at magbago-bago. May iba pang mga bata dyan. Kasama mo yung mga kapantay mong bata. Yung kuya na yun. Nasa unang baitang na siya sa elementarya. Siya. Nakuha niya na ang usapan. Yung mga nasa unang baitang. Nawawala na si Huang Xiaokai. Magaling ang ginawa mo. Sa ganitong paraan, hindi lang. Nasa kamay nila si Huang Xiaokai. At saka, sa tono ng boses niya, hindi naman nasaktan ang bata. Mabilis na. Dalhin mo na ang bata.
pakiramdam ko hindi tama. Malaki ang posibilidad na nahuli na tayo. Maniwala ka sa instinct ko. Anong nerve ang nasira mo na naman? Saan nanggagaling ang ingay? Hindi mo ba nakita? Yung batang iyon kanina ay palaging nagtatanong sa iyo sa sasakyan at tinanggal pa ang iyong maskara at salamin. Na pang-araw. Sigurado akong hindi siya karaniwang bata. Ano ang balak mo? Ikaw na ang bahalang ayusin ang dalawang batang iyon. Ako na ang magbubukas ng mekanismo. Kung sakaling dumating talaga ang pulis, sino man sa atin mapapahamak? Ikaw, ang gulo mo. Ihampas mo yung batang yun palabas. Ibenta mo na lang. Kailangan mo pa bang magpakamatay? Hindi na natin pwedeng kontrolin pa yan. Kung talagang dumating ang mga tao, wala na kaming sinuman ang makakaligtas. Sige na. Talagang baliw ka. Huwag mo naman akong isali sa problema. Nalaman ko na nagsasagawa sila ng misyon. Anong ibig sabihin ng hanggang doon? Siguro ginagamit nila tayo bilang panakot o hostage. Mahal, pumunta ka muna sa basement. Ayusin ko lang ang huling bitag. Siguradong magugulat ang pulis. Nang labis. Kung talagang dumating ang mga pulis, walang sinuman sa atin ang makakaligtas. Nabaliw ka ba? Ibitin mo ang batang iyon. Mabenta na lang iyon. Kailangan bang magpakatindi ng ganito? Wala na tayong magagawa dyan. Kung talagang darating ang mga pulis, walang sinuman sa atin ang makakaligtas. Sige na. Talagang baliw ka. Huwag mong isama ako. Pumunta ka muna sa basement. Ayusin ko na lang ang huling bitag. Siguradong makakakuha sila ng impormasyon. Isang malaking sorpresa. Bomba. Itong mga takas na ito, paano sila nakakuha ng ganitong karaming bomba? Ginoolin. Agad na makipag-ugnayan sa espesyal na unit. Kailangan natin ng mga eksperto sa pag-disarm. Nakausap na si Ginoo Chen. Nagmamadali silang papunta rito. Pumasok sila sa basement. Walang marinig na ingay mula sa labas. Ito ang tanging pagkakataon natin. Ipagbigay alam sa eksperto sa pag-alis ng bomba. Agad na kumilos. Hayaan silang agad na maalis ang bomba. Nakarating na ang eksperto sa pag-alis ng bomba sa paligid. Ayon sa kanilang kalkulasyon, pinakamabilis ay 30 minuto bago nila matapos ang pagtanggal. Pwede pa bang mapabilis? Ulat. Ito na ang pinakamabilis na posible. Kung mas mabilis pa, mababasag ang record. Ayos. Ipinahayag ko. Nagsimula na ang espesyal na operasyon. Pakitandaan ng lahat ng unit. Una, tiyakin ang kaligtasan ni Shen Fan. Bata, maging tapat ka sa akin. Matagal na kitang pinapasan. Ayaw mo bang maglaro sa ibaba? Huwag kang magmadali. Dadalhin kita sa ibaba para maglaro. Tamang-tama. May kasama ka pa. Paano ka nakapasok? Lumabas ako para maglaro. Sabi ng ate ko, dadalhin niya ako sa parke ng mga pambata. Sumama lang ako sa kanila. May iba pang mga bata dito. Ikaw, gusto mong tumakas? Sabi ng ate, kung tatakbo siya, hindi na niya ako dadalhin sa amusement park. Kailangan kong sabihin kay ate. Kuya at ate, tatakbo sila. Ayaw makinig. Anong klaseng bata ito? Parang may sira ang ulo. Kuya at ate. Hindi siya nakikinig. Gusto niyang tumakas. Maliit na kuneho. Kakaabot mo lang, gusto mo nang tumakas. Ano bang ginawa mo? Bukas lahat ng kandado. Hindi nakasara ng maayos ang mga kandado. Bilisan mong ayusin ito. Kahit na hindi masyadong matalino si Huang Xiaofai. Pero nagbigay siya ng isang mahalagang impormasyon. Dito, dapat ay wala ng ibang bata. Kaya maaari na akong maghasik ng lagim. Impossible. Ako. Katatapos ko lang talagang isara iyon. Asawa, tingnan mo nga, ang camera, at ang tracker. Ikaw talaga ay isang undercover. Ngayon gagawin ko ang tatlong ito. Kuya at ate, tutulungan ko kayo. Mahuli siya. May mali. May mali sa batang ito. Paano siya nagkakaroon ng ganitong lakas? Asawa, kumapit ka. Pupunta ako para kumuha ng armas.
Puno ng pulis sa labas. Walang paraan, patay tayo. Labanan na natin sila. Hindi maganda. Espasyo ng imbakan. Aking kamay. Bigyan mo ako ng 3, bata. Multo, multo. Demonyo, huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag lumapit. Huwag kang lumapit. Ang likod ko. Ang mga binti ko. Paralisan na ako. Paralisan na ako. Huwag kang lumapit. Ayaw ko pang mamatay. Lumayo ka. Umalis ka na. Kailangan mong itanong ng malinaw. Yung mga sinabi nila dati tungkol sa paggawa ng misyon. Ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Anong ininom mo sa akin? Mabilis na. Pabilisin pa ng Special Forces. Nasa peligro ang mga bata. Kulang na ang oras. Lin Jue, huwag kang magmadali. Makinig ka ng mabuti. Parang nagsimula ng umatake si Shen Fan. At saka, nasa ibabaw pa siya. Nagbibiro ka ba? 2 adult na kidnapper iyon. Makinig kayo. Yung babae ay patuloy na sumisigaw ng demonyo. Sino ang tinutukoy niya? Ikaw ay isang demonyo. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ulat, Kapitan. Magandang balita. Naaprobahan na ng grupo ng mga eksperto. Ang mga bomba sa bodega ay naalis na lahat. Ang pinto sa basement ay nawasak na. Ayos. Lahat, sumunod kayo sa akin. Ikaw ay isang demonyo. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ito lahat ay gawa ng batang ito. Impossible. Shen Fan, ayos ka lang ba? May nasaktan ka ba? Maliit na bayani, hindi ka natakot, di ba? Ayos lang ako, Tito Pulis. Itong mga kriminal, natalo ko na. Maliit na kay, anak ko. Natakot ka kay Mama San. Salamat sa iyo. Sobrang salamat sa iyo. Ikaw ang nagligtas sa aming siksiyaw kay. Salamat sa iyo. Shen Fan, magandang trabaho. Nakagawa na naman ng malaking tagumpay. Ikaw, bata. Talagang ikaw ang swerte ng ating pulisya. Dalhin siya. Sandali lang, Ginoong Pulis. Anong nangyari? Narinig kong tumawag sila. Sinasabi na may isasagawang misyon. Misyon? Hindi nakakapagtaka. Sabi ko na nga ba, ang mga karaniwang tao na nagbebenta ng tao, hindi makakakuha ng ganitong karaming pampasabog. Kaya pala may nag-udyok sa likod. Gusto kong malaman, ano talaga ang kanilang isinasagawang misyon? Madali lang yan. Dalhin siya sa interrogation room. Marami akong paraan para mapagsalita siya. Hindi na kailangang magpakaseryoso. Dito na lang tanungin. Sabihin mo, anong misyon ang ginagawa ninyo? Ito ay misyon ni Aunt Mi. Gusto ni Mei ng paghihiganti. Paghihiganti sa pulis ng Liangjiang. Inutusan niya kami na pumunta sa iba't ibang lugar sa lungsod para dukutin ang 2 bata. At pagkatapos, patayin. Dalhin ang 2 bata. Tapos, patayin. Si Miye. Itong baliw. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumunta sa Liangjiang. Ngayong pagkakataon, hindi ko siya papayagang makatakas. Sabihin, maliban sa inyo, may iba pa bang nagbabalak na ibenta ang mga bata? Hindi namin alam. Ang Xichen District ay lugar ng aking master at ng kanyang asawa. Sa operasyon, sa ibang distrito, ang iyong master at ang kanyang asawa. Saan eksaktong nasa Xichen District? Sila ba'y may ginawa? Alam ko lang, hindi sila kailanman nagkamali. Nakatira sa Xichen District. Dongxing Community. Kapit Chen at Kapit Lin. Sentro ng komandasyon. Kakatanggap lang namin ng tawag mula sa Western City Police Station. Mga 10 minuto na ang nakalipas. Western City Police Station. May 2 bata na nawawala.
Tito Chen, kailangan pa ba ng tulong ko ngayon? Kaibigan na si Shen Fan. Ako ay kinatawa ng pulisya ng 2 Jiang. Taos pusong inaanyayahan kang sumali. Mga kasama, mga kaibigan sa media, ngayon nais kong ipakilala sa lahat ang isa sa ating pinakabatang at pinaka-espesyal na bayani. Si Shen Fan, batang kaibigan. Ang ganito kabata na bayani. Huwag kayong tumawa. Huwag niyo siyang tingnan na bata. Pero kapag humarap sa mga mapanganib na human trafficker, kahit isang laban sa isa, o isang laban sa 3, hindi siya kailanman umatras. Para sa aming pulisya, nadiskubre ang maraming mahalagang kaso. Nag-ambag ng malaking kabutihan. Little Fan, bata. Binabati kita. Parang bata. Ikaw ang unang tao mula pa noong unang panahon. Malugod kang tinatanggap sa pulisya. Magtrabaho ng maayos. Sa hinaharap, walang hanggan ang posibilidad. Ipinahayag ko. Pagtatangi ng mga parangal. Opisyal na nagsisimula. Magalang na pagbati.